Blessed day mga ka-5-9 at magandang umaga po sa ating lahat at naway po yung naging maayos po yung duty natin, yung mga outgoing at saka po yung mga incoming naway maging maayos din po ang ating tatapuin ng duty. Ingat po palagi, always keep maximum tolerance. Okay, ang topic po natin ngayon is about po doon sa napakahalagang babanggitin natin about sa security emergency planning. Bakit mahalaga itong security emergency planning? Pero po mga guard, kaya tayo nandito sa trabaho natin ito kasi meron tayong purpose. Sa lahat ng ginagawa natin, ito isang plan ng mga company kung bakit hinahire ang mga manggagawa, especially security personnel. Sa atin nakaisinaatang ang kaligtasan at kaayusan kung saan tayo naka-assign, kaya dapat may plano. Sa buong buhay natin, talaga naman nagpaplano na tayo sa trabaho natin. Di ba kahit pang personal, kung ano yung ginagawa mo, it is a plan. Sabihin mo, ayokong jumuti, tinatamad ako, plano mo yun. Kaya ang sabihin natin, kahit wala kang ginagawa, plano mo yan na wala kang gawin. That is a plan. Ano po, kaya mahalaga dapat maintindihan natin, paano pa tayo magplano, lalo sa trabaho natin. Kaya nga po itong security emergency planning ay napakahalaga. Okay, so ano ba yung emergency? Kasi once we plan, talagang may kaakibit kang emergency, kaya nga nagpaplano Diba? Ngayon, kung hindi ka nagpaplano, sigurado po, ang emergency talaga malapit sa iyo yan or tatamaan ka talaga ng any risk kapag dumating yan. Sabi nga, emergency, hindi natin mapipredict kailan darating yan. Pero pwede nating mapursue na paghandaan. That's why we have to plan. Ano po? Okay, ano ba yung emergency? Sabi po sa emergency is, it is a serious, unexpected, and often dangerous situation requiring immediate action. Imagine mo ang emergency, serious, pwedeng fatal, pwedeng nakakamatay. Diba? Pag tumama, like nung nangyari, diba mga bagyo, like Yolanda, kita nyo, diba? Alam nila may bagyo na predict, pero walang plano. Kasi akala nila hindi masyado ano po yung nangyari. So may kapabayaan malaki kung sino man po ang dapat managot sa mga ganong sitwasyon. So dito lang tayo sa mga detachment natin, natural, pag may mga emergency, sobrang laki po ng responsibilidad ng mga security personnel sa larangan po ng safety and security kung saan tayo nakasin. That's why we have to plan. Kaya ang daming seminar na binibigay ang mga agency para mag-excel ang guard na makapag sila perform ng maayos kung may mga emergency darating. Di ba? So, sabi pa, unexpected. Hindi natin inaasahan kung kailan darating at tatama yan. Pwedeng ma-predict, pero kung minsan nagkakaiba kasi it's nature, lalo kung nature, di ba? Bagyo tataman dito, hindi naman para sa iba kasi although meron tayong mga equipment na ginagamit, pero hindi ganun ka-accurate pa rin. Siyempre, nature yan lalo lindo, nagpipredict ba yan, kailan dahil, di ba hindi? So wala pang nakakaano na kailan tatama yan. So ang kailangan, ang alam lang natin, paghandaan natin. So nagpaplano. Kaya ang dami may earthquake, di ba? Kahapon yata yun, 25, merong national sa pag-ano ng earthquake, di po ba? So talagang pinaghahanda ng government kasi hindi kailan tatama At least, wag naman po sana tumama man, meron ng alam ang mga tao. So kaya napakahalaga nung plano. Dapat pinibigyan ito ng diin lalo sa mga security officer detachment kasi ang laki ng participation po nating mga officer para ma-save natin ang anumang pwedeng mangyaring emergency na ma-prevent or ma-lessen man lamang. Kasi pag nangyari, hindi man nasabihin talagang di po ba? So, ma-mitigate man lang natin. Diba? Okay. So, ang sabi pa, often dangerous. Talagang sobrang papanganib yan. Kaya nga lang, diba? Yung Yolanda, diba? Kita po natin yung nangyari dyan. Akala nila, hindi sila nag-aalisan. So, kaya nga dapat talaga, pag sinabi, sumunod tayo. Dapat talaga mahal kayong plano. So, requiring immediate action, kailangan on the spot. Lalo sa mga post natin, di ba? Pag kami nangyaring gito, dapat on the spot. Hindi po pwedeng pakaangkang ang guard. Dapat pag alam natin emergency, dapat lalo kung buhay ang mako-compromise dyan. Di po ba? So, kaya mahalaga ang security emergency planning. Okay, ano ba yung planning? What is plan? Ito yung preparation ahead of time. Kaya ka nagpa-plan ahead of time, nagpe-prepared ka. Halimbawa, alam natin na pwedeng magkaroon nga talaga tumama yung the big one na sinasabi nila. So, ahead of time, nagpe-prepared na tayo. Ano yung pwede natin gawin just in case na dumating na? So, meron na tayong mga nakalatag na mga agenda, mga policies kung paano po yan. Ayan, napakahalaga po niya. So, emergency planning. So, ito po ang sabi.
an early established series of actions and predetermined strategies to reduce the effect of disaster and shorten the period of crisis. Ibig sabihin po, kaya tayo nagkakaroon ng emergency planning para ma-establish natin ano ba yung pwede nating mga strategy pag dumating itong mga emergency na to. Halimbawa, siyempre inaan natin, lalo ngayon, summer, siyempre, sunog. Just in case na tumama, ano yung pwede nating mga gawin na makontain natin or mabawasan natin na hindi mangyari yung sobrang laki. Kasi hindi natin masasabi, lalo siyempre sa mga building, spark yan. So, ano yung gagawin? Preparation. So, ang gagawin, kami ganun like roving, mahalaga po yan. Kasi ang ginagawa natin sa trabaho po natin, it is also a plan. Tandaan po natin yan. Like halimbawa po, ng mga pag-roving natin ng tama, it is also a plan na para laging machi-check yung mga area na kung saan lalo't hindi nakikita ng CCTV camera. Kahit man nakikita, kung minsan hindi ka sigurado, yung pala, tubig na pala na bumubulwak yan, hindi mo makita mag-asyado sa CCTV, lalo't yung camera ay medyo, luma na, di po ba? So, by means of the roving guard, makikita nila yan, so mare-report agad. Kaya nga lahat ng ginagawa natin sa ating area is a plan. Like ako po, hindi ko na sabihin ako ganyan po talaga. Ang mga roving ko, talagang meron silang oras ng pag-roving, ilan ang ikot mo within 12 hours. Hindi po pwedeng isang ikot lang, tama na. Sabi ko nga, minuto, segundo, ang laking pwedeng mangyari. How much more kung oras ka na hindi nag-iikot, hindi nag-check. And after that, kung mag-ikot, pupunta pa yan sa CCTV room namin para perma ng CCTV operator na talagang umiikot sila. Kasi, iyon ay hindi para pahirapan ang guard natin. Ang plano natin ko doon is to protect them na alam kong nag-iikot sila ng tama. So, diba napakagandang image po nung ganon? Kasi dapat ang mga guard, pag may mga task na ginagawa, pinapagawang officer, isipin nyo muna, ano pa yung magiging impact sa akin ito? Pag maganda, kasi wala namang officer na binigay sa'yo na para ka pahirapan, para ka masira sa trabaho. Siguro, naman ng ganong officer, di po ba? Hinar kayo mga officer para protektahan natin yung tao natin. So, dapat ganun po. At maintindihan din dapat ng mga subordinates na ginagawa natin for their protection. Diba? So, isa pa po yan sa mga fixed post. Kailangan iwasan palagi yung kwentuhan, ganito, ganyan. Kasi hindi natin masasabi, may makapasok dyan na may mga dala palang mga gamit na siyempre, may mga baril or mga kawatan pala yan, hindi natin na scrutinize maigi. So, ano mangyayari sa building natin? Yung safety nawawala. Hindi lang ito sabihin na mga disaster, like mga lindol, bago, hindi po. Given yung mga simpleng bagay na akala natin, simple lang, malaki ang impact. Like may kapasok ng kawatan dyan, nag-ransack ng mga bill ng mga ng mga office area ninyo. Excuse me. Di ba? O, magnanakaw, pumasok. Anong mangyayari ngayon dyan? So, ang laki ng problema. Kaya mahalaga itong plano when it comes of emergency. Okay? So, ano ba ang kailangan natin para higit na mapalawig natin ang pagkakaroon ng security emergency planning? Lagi kong sinasabi po dito sa aking mga kasama din na nagsisimula sa sarili natin. Dapat sa atin muna, ano yung plano natin pag tayo naka-duty na. Kasi ang iba pag naka-duty, inaantok na. Kasi mahalagang konsepto na mailagay sa isip ng bawat isang security personnel that the mere fact na nag-uniform ka at pumunta ka dyan sa post mo, hindi biro yan. May plano dapat. Kami nagbibigay ng mga queries, anong pwede mong gawin, mga policy, dapat ikaw mag-i-initiate. So, you have to plan on how you initiate that policy regarding doon sa post kung saan siya naka-assign. Kasi minsan may nagsasabi pa dyan, madaming ganyan, di ba, sir? Hindi ba ako nakatulog? Ilagay mo na lang po ako sa roving. Kapag sabi ko, ang roving, hindi birong trabaho yan. Tandaan po natin, lahat ng post na merong guard, kaya dinesign na may guard yan dyan ng company at ng agency na nag-ocular inspection dyan bago kunin ang kontrata. Mahalaga yan. Huwag nating baliwalain kasi maalam nila yung risk na pwedeng mangyari kapag walang naka-position na guard dyan. Ngayon, sasabi mo, inaanto ka, anong gagawin mo dyan? Roving ka, ang laki-laki ng area mo. Kung madupilas ka dyan or madulas ka dyan, anong mangyayari sa'yo ngayon? Di, pwedeng makompromise yung buhay mo, hindi ka nasa camera, akala ng office mo, nag-iikot ka, hindi na pala. So, anong mangyayari? Kaya nga dapat, pag may mga ganyan po tayong mga guard na nagsasabi na ganito, huwag na natin bigyan ng duty kasi makokompromise. Kasi meron ng may hint na. Di ba? Hindi siya physically fit to work, tapos bibigyan mo ng duty, so anong mangyayari sa iyo sa area mo?
Kaya nga dapat ang plano, tinitingnan muna yan doon sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki. Kasi kung nagplano ka about sa emergency, etong mga guard pala ay sobra palang hindi physically to handle their duties. So emergency talaga ang makakaakibat natin dyan. Pwedeng wala pa ngayon inaabang ang emergency sila na nagkaroon ng problema kasi nga they're not physically fit to work. Kaya nga po binibigyan dapat ng mahalagang pananaw kung ano yung dapat. Dapat ini-insist sa kanila yan. Hindi po pwede, eto yung plano namin. Tapos, ang bibigyan mo ng plano pala, hindi marunong. So, ano mangyayari? Parang ganito yun, nagpapagawa ka ng bahay. Ang ganda ng plano, may blueprint. Binigay mo doon sa hindi naman para marunong pa siya ng plano. Paano niya gagawin yun? Or kaya nga, pero weak. Dahil ang daming problema sa buhay. So, walang mangyayari. Kaya nga, dapat hinuhulma natin ang ating mga gwardiya na sa kanilang sarili dapat maramdaman nila ang halaga ng trabaho na inihatang sa kanila. Hindi card lang. Hindi nyo mag-email ako anong oras ako matutulog. Tapos pagdating sa trabaho po yan, alam nila makakapetes. Dapat hindi po gano'n. Tinitingnan natin yung kanilang physically fit ba yan? Or ano yung dapat? Kasi mahalaga po yung plano. Kasi dito natin makikita ang safety and security ng ating binabantayan. Iyon yung aim kasi ng mga may-ari ng company. Ma-protect. And that is our fundamental duties, diba? Protect lives and properties. So, ang mga agencies gumagawa ng mga seminar, gagawa ng mga training para mag-excel ang mga ganun. Iba naman tamad pa. Ituturo mo na ayaw makinig. Kaya tuloy walang mga alam. Diba? So, dapat tayong mga officer, dapat pagka nag-attend ng seminar at meron tayong mga na binibigay ng mga copies, ituro natin sa tao natin. Kasi, ano yan transfer ng kaalaman. Hindi po pwedeng tayo lang officer. Tandaan po natin, we have to supervise. Sila yung gaganap. Kung hindi natin ituturo, hindi natin ipapaalam ano yung kahalagahan nito. So, what will happen to our detachment? Magkaklag yan. So, ang worst niya, matatanggal tayo sa trabaho natin. Kaya napakahalaga po nito. Tapos, ano ba yung pinaka-main objectives nito? At saka sabi pa po dito sa emergency planning. Advanced Initiative of Security Officers. Ulitin ko po, Advanced Initiative of Security Officers to set up various approach and techniques during time of emergencies to prevent and or minimize its outcome. Advanced Initiative of Security Officers. Natural dyan po sa area natin. Tayo ang nakakalam ano yung pwedeng mangyari. So dapat meron tayong nag-a-advance tayo, meron tayong kusa na gaganap ano yung pwedeng mangyari at gagawa tayo ng mga tips at pamamaraan. That's why I have to do that in my detachment. Nung bago ko pong hinandle ang detachment na hawak ko po ngayon, iniikot ko po talaga ang buong building. Ano yung pwedeng maging hinahanap ang problema. Iyan ang ibig sabihin po yan. You have to find the problems, not to solve the problem. Kasi pag nangyari na, may negligence nang pumasok. Pag hinahanap mo ang pwedeng maging problema at bago yung maging problema, meron na tayong inilalatag na mga na hindi na maging problema. Kasi before, hindi naman sa inaano po natin, ang dumating po ako sa aking mga detachment, ang mga roving namin, hindi mo malaman kung nasan. I have to observe 1 week bago kami nagpalitan ng pinalitan kong officer. Nakita ko parang ang mga roving nila, I have been observant syempre. Dapat ang officer being observant, keen observant dapat ang mga security officer. Ikot ka pero nakikita mo na ano yung pinaplano. I have to plan on that time. So, nung makita ko na ang roving dito, parang pag nag-roving, wala lang. Hindi mo malaman kung saan. Darating na lang, out na. Minsan pupungay-pungay ang mata. Sabi ko, ang laki-laki ng problema dito. Umikot ako sa mga facilities, maraming problema. So, hinahanap ko, tinitingnan ko. Nung ako na yung umupo, as a detachment commander po, ining-inan ako na, nag-unti-unti ako na ayusin. Siyempre, maraming matatouch, maraming magagalit. It is also a part of planning. Hindi ito parang kwentuhan lang po natin. Ano po kasi, maaano po kayo lalo't pagbago kayo dyan sa detachment. Yan, marami pong pumili sa akin, mga tanong, mga pagbago sila, ganyan. So, parte po ng trabaho natin yan. Hindi tayo makakawala dyan. So, ang ginawa ko yun, inayos ko, dinisiminate ko, ganito, ganyan. Ito yung plano natin. Okay, ito yung gagawin ng mga roving, dapat ganito. So, laging nakikita namin, hindi po pwede silang mag-medics. Kasi, ang aim natin dito, to protect lives and properties. So, how do we protect the properties? Kahit anong emergency planning meron ka, pag ang mga tao natin hindi ginaganap ang trabaho na inahatang natin, it doesn't work that way. Walang mangyayari po. Kaya napakahalaga kung magpaplano tayo, tingnan natin yung tao natin, iplano natin na ma-design sila, na may plano silang maganda,
para po doon sa ating gagawing pagpapano sa ikabubuti ng company kung saan po tayo naka-assign. Sumahaba po. Kaya malaki ho ang ano ng officer sa paggagawa ng mga advanced planning kasi tayo ang nasa area. Tingnan natin ano yung pwedeng mangyari. Iyan po yung ginagawa namin. Kinakailangan, sinasabi ko sa kanila na wag tayo mapasok ng any circumstances or ano man yan kasi napakahirap solusyonan po yan. Mas maganda sabi nga, prevention is better than cure. Diba? Mas magandang ma-prevent kaysa sugat. Ba't ka masusugatan? Kailangan mo naman na hindi ka magkasugat. Ang hirap maggamot niyan, diba? It takes time. So, kinakailangan po talaga isa puso natin yung trabaho natin. So, mahaba pa po yan. Andito po lang po tayo sa emergency planning. Sa susunod po, ano po natin yung pinaka-main objectives, security principles, and factors to be considered in emergency planning. So, part 1 pa lang po ito ng security emergency planning. So maraming pong salamat. I hope po nakadagdag kaalaman po ito sa mga kapwa natin security personnel, security officer na followers po natin. And ingat po lagi tayo sa duty. Tandaan po natin yung halaga na ibinigay sa ating tungkulin na dapat natin maibigay ng tama sa ating client para magpatuloy po yung trabaho natin at masustain natin yung mga needs ng ating mga mahal sa buhay. Ingat po lagi and God bless po.